So, may nag-comment. Sabi niya sa akin, sure ka na ba kay Miss Chung? So, marami nagko-comment sa akin ito ngayong umaga. As in, sobrang dami nagko-comment. And masasagot ko talaga, sure na sure ako dun sa tao. Kasi alam niyo, siya yung tipo ng tao na totoo lang. Tapos, parang katotohanan lang yung lumalabas sa bibig. Hindi mo makikita na nag-iimbento, gumagawa-gawa ng kwento. Hindi siya ganung tao. And yun yung nagustuhan ko rin at the same time kay Habibi. Ayan, yung sa aking isa pang friend na strong ang personality. And yung personality na nakita ko kay Habibi, nakita ko rin kay Miss Chung. And isa sa nagustuhan ko sa kanya, hindi kasi siya parang isip bata. Hindi siya ganun, as in. Parang kahit na, for example, yung friend niya, kaibiganin yung kung sino man, ganyan. Eh, hinahayaan lang niya. Minsan siya pa yung nag-a-adjust, as in, sa totoo lang. Yun. Siya pa yung nag-a-adjust. So, sa mga nagko-comment na ako yung dahilan, ako yung parang nagpupush na parang mag-issue-issue, ganyan, or what. Alam niyo ba, pag pumupunta dito si Miss Chung, ang usapan lang talaga namin is purely kalokohan, tawa lang kami ng tawa, food trip kami, magko-content, tapos yung nga, nag-video siya, pinopromote niya yung mga business ko. Talagang malaking tulong for me. Naprinangkanganan ako, sabi niya, nung unang punta daw niya, kasi nga diba nung titingnan niya yung warehouse, akala daw niya is maboboard daw siya. Kasi nga, ang first impression daw niya sa akin, before, nung bago niya pa ako ma-meet, is parang iba daw ugali ko. Kasi nga yun yung nakikita niya sa social media, yung patola na Rosmar, ganun. Tapos, akala daw niya ma-awkwardan siya or tatamarin. Pagtingin ng warehouse, diretso uwi, ganyan. Pero nagulat daw siya na inabot na siya ng gabi. Kasi nga sobrang nagustuhan niya daw talaga yung ugali ko, ganun. And isa sa nagustuhan ko sa kanya, sobrang niya, yung parang no filter talaga. Yung parang makikita mong totoong tao siya, ganun. Parang wala siyang pakialam sa pangbabash kahit ang daming nagsasabi na, wag mong dikitan si Rosmar kasi ganto yan. Kasi yung mga bashers ko, yung mga parang mga online digital footprints daw na sinasabi nila, ganyan, na ganto ako before, ganyan ako before. So, siya, hindi niya inisip yun. Yung mga past issues ko dati, sabi ko nga sa inyo, never ako nagsimula ng kahit anong issue. Pero ako yung tipo ng tao na talagang patola noon. Na pagka kinanti mo ko, asa rin talaga kita. Parang ganun yung ugali ko before. And yun, inintindi niya yun. And sabi nga niya, lahat naman ng tao is nagkakaroon ng character development, ganyan. Sobrang natouch ako dun. In a way na kahit na binabash siya ng tao, dahil nga dumidikit siya sa akin, ganun. Super nataba yung puso ko na wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Na okay lang sa kanya na mabash siya, basta maprotektahan niya ako, maipagtanggol niya ako sa mga bashers, ganyan. Sobrang, sobrang, parang alam mo yung, kumbaga kung may gera, ilalaban ka talaga niya bilang kaibigan, ganun. Sobrang kaya nalulungkot ako na nababash siya ngayon, na may ilan na hindi nakakaintindi ng side niya, ng point niya. And ang point lang naman niya is ipagtanggol yung kaibigan niya. Alam niyo ba, sobrang maintindihin talaga niya. Like parang, na parang sasabihin niya nga na wag na nga lang mag-post, ganun. Wag na nga lang i-upload. Sobrang maintindihin niya talaga in a way na ayaw niya makasakit ng feelings ng iba. Ganun siya. Sa totoo lang. Pero syempre, pag nga kaibigan, talagang solid siya. And ipaglalaban, ipagtatanggol ka talaga niya. Alam nyo, kaya rin siguro maraming content sa akin si Miss Chung lately. Kasi, kumbaga mas naano siya na nagko-comment yung mga tao na parang dinadown ako, ganyan. Dahil nga, kaibigan kami, ganyan. Sabi ko nga, solid siya maging kaibigan. Kumbaga nasaktan siguro siya. Tapos kaya lalong parang gusto niyang patunayan na okay talaga kasi siya yung nakakakita sa akin, siya yung nakakakwentuhan ko araw-araw. As in, para kami magjowa niyan. Na magkausap kami madalas sa cellphone, ganun. Pero yung pinag-uusapan namin, guys, hindi issue, hindi yung mga enemy or what. Basta tawa lang kami ng tawa, puro lang kami kalokohan. Hindi, kung iniisip niya na, matanda na kasi kami, ewan ko kung sino mas matanda sa amin, siya ata or ako, basta ganun, parang 30 plus na kami. So, medyo siguro dumating yung time na medyo matured na rin talaga kami mag-isip na hindi na yung puro issue yung pag-uusapan, ganyan. Parang, paano ko ba explain? Basta parang hindi kami ganun. And may time pa nga na nakwento niya sa akin, di ba, na ini-issue nyo na. Alam nyo ba, parang may time pa na nabanggit niya sa akin na parang
Kasi nga, gusto niyo nga tulungan yung isa, na mag-live-live, ganyan. Parang inoferan pa niya, ganun, kahit na okay na kami, friendly na kami. Sa akin, wala naman yun. Kumbaga, parang, ang sa akin is, kung gusto niya, wala namang problema. Kasi, kumbaga, friend kami at labas naman yung ibang tao doon. Kung may kaaway man ako, kung may kaibigan, o kung ayaw ko man sa isang tao. Hindi ka, kumbaga, labas siya doon eh. Kaya, kumbaga, labas din ako doon. Parang gano'n. Kaya, kumbaga, sabi ko sa kanya, kumbaga, nung time na nabanggit nga niya na ikwento sa akin, wala akong reaction. Parang, okay lang sa akin. Kasi hindi kami ganun na parang pagkaaway, kunyari kaaway mo, dapat kaaway ko na rin, ganyan. Alam niyo, hindi kami ganun. And meron din akong nakausap din na isang tao na ayoko na nga lang banggitin. At 3 tao pala. So, ganun. May nakausap na rin naman akong 3 tao na yung mga tamang chikahan, ganun. So, hindi din siya parang bias talaga na sasabihin niya na, uy, dapat ganito, kampi tayo kay ganito. Walang ganun. Walang ganun. As in, nung magkasama kami, tamang content lang, ganun. Tapos kita nyo nga, nag-ikot-ikot kami, pumunta kami sa spa, nagpa-spa kami, ganyan, nag-food trip kami dito, chika-chikahan lang, ganyan. Tapos, yung about business, ganun kasi siya. And alam nyo ba, lagi niyang sinasabi na, yun nga, ako nga daw is, para lang daw akong tuod sa Gedli, na parang lagi lang akong busy sa work, busy sa business, ganun lang kasi kami. Kaya hindi ko maintindihan. Siguro, masasabi ko na, kaya kahit tanungin mo ako kung sure na ba ako sa kanya, masasabi kong yes. And ako kasi yung tipo ng tao na hanggat wala naman siyang ginagawang masama sa akin, is friend talaga, ilalaban talaga din kita hanggang dulo. Kumbaga, kung ano yung nakikita ko sa'yo na ugali mo, kahit hindi kita kaharap, ipagtatanggol kita kahit kanino. Ganun yung ugali ko din. And kahit, alam nyo ba, kaya din kami naging friend ni Habibi. Kasi, nainis din ako sa bashers niya before. Tapos talagang pinagtatanggol ko siya. Di ba yung kinakomenta na parang siya lang daw yung may love kay Kuya Sean, siya daw hindi, ganyan. Tapos nakita niya, baliktad din sa amin na parang ako yung love na love ng asawa ko, na ako yung hindi masyadong clingy, ganun. Kumbaga same situation kasi kami din. Tapos nung nakita ko sila ni Kuya Sean, sobrang clingy din ni Kuya Sean. Like parang sasabihin pa niya, dito ka asawa, ayun, dito ka, basta parang super clingy. Ito si Habibi parang may sariling mundo kagaya ko, na parang puro cellphone, parehas kaming ganun. So yun, parang kasi kami yung nakakilala sa isa't isa sa personal. Kaya siguro, ganun yung, kasi na-misinterpret ng ibang tao na, ayun nga, yung pag-build up niya sa akin, pag-lift niya sa akin as kaibigan niya, nagiging attack sa iba. Parang feeling ng iba, pinagtatanggol ako na masyado akong parang inaangat, ganun. Pero in fact, lang naman, kumbaga, gusto lang niya na, kasi nga naiinis siguro sa, ganun naman, di ba? Pag may kaibigan tayo, tapos parang yung kaibigan natin, binabash, nakita na natin yung tunay na ugali ng kaibigan natin. So, syempre, ganun. Kaya sa totoo lang, ayoko na rin talaga mag-video. Sabi ko rin talaga sa kanya, wag nang pumatol, hayaan na lang, ganyan. Kasi, di ba, peaceful era kami. Kumbaga, masaya lang kami, ganyan. So, lagi ko na sinasabi sa kanya yun. Lagi ko sinasabi sa kanya na wag kang magko-content, wag kang magaganyan. Ginanon ko rin siya noon. Ginanon ko rin siya kanina, kagabi, ganyan. Kumbaga sinasabi ko rin talaga na deadmahin lang yung mga bashers, wag magpapa-apekto, ganun. Kaso yun nga, syempre, iba-iba naman yung temper din ng ibang tao. Nakita niyang nahuhusgahan or nababash yung friend niya, talagang mapapasalita din. Kagaya ko, ayoko talaga mag-content ng ganito. Pero, puro kina-comment na masaya daw ako, na parang ganyan-ganyan. So, ako hindi ako masaya, as in, dahil wala naman akong bad intention. Ang gusto ko lang is maging friend to all. Sabi nga, ang friend to all ay friendly. Ayan. So, hindi naman ibig sabihin pag naging kaibigan ko, dapat kaawayin na nila yung mga kaaway ko. So, hindi kasi ako ganun. So, wala akong pakialam kahit makita ko pa silang magkakasama or what. Hindi ako ganun. Sa totoo lang. Ayun. Basta isa lang yung masasabi ko, mabait na tao yan si Miss Chung din talaga. And nalulungkot nga ako, tinatanong ko nga siya kung okay lang ba siya. Ayun, okay lang din talaga. Para kasing ako rin yan, parang super strong din ang personality. Like kahit anong pambabash, basta alam namin yung totoo. Alam namin yung mahal kami ng pamilya namin, ng mga partner namin, ganyan, mga tao sa paligid namin, mga friends, ganyan. Walang pakialam. So, hindi rin ako parang deadma lang, ganun. So, bahala kayo, basta, ayun, deadma lang.
Bahala na